Nananatili pa rin sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Odette. Ano kaya ang aasahan nating magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras at ngayong weekend? Alamin po natin mula kay April Enerio sa Pag-asa DOST. April? Salamat, Miss Cathy. Sa ating balita, bagamat napanatili ni Bagyong Odette ang lakas nito ngayong hapon, nakataas pa rin po ang signal number 4 sa May Batanes. Mga kababayan, alam nyo ba na ang last time na naitaas ang signal number 4 sa bansa ay noong 2010 kay Bagyong 1. So 3 years ago pa po yun. Kaya alamin natin kung meron bang dapat ikabahala ang ating mga kababayan. Kasama natin ngayon si Pag-asa weather forecaster Alvin Pura. Magandang gabi, Sir Alvin. Ano nang update natin kay Bagyong Odette? Saan ang mga lalawigan nasa ilalim ng public storm warning signals? At magla-landfall nga ba ito dyan sa May Batanes sa mga susunod na oras? Magandang gabi sa iyo, April, at magandang gabi rin sa inyong mga viewers. Sa ngayon nga po, kanina pong alas 4 ng umaga, kanina alas 4 ng hapon, ito pong ating typhoon na si Odette ay namataan sa layong 220 kilometers. Silangang bahagi po yan ng Basco, Batanes. Ito po ay may lakas na hangin na umaabot na sa 205 km per hour mula sa gitna at may pagbugso ng hangin sa 240 km per hour. Ito po ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 19 km per hour. Kapag hindi po nagbago ang kanyang kasalukuyang bilis at direksyon na tinatahak, inaasahan po natin bukas ng gabi ay nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit bukas ng umaga ay lalapit po yan dyan po sa area ng Basco, Batanes. Kung hindi man po yan maglandfall sa Batanes area, ay didikit po yan sa Basco, Batanes area at maaari din po silang makaranas ng mga malalakas na pag-ulan at mga bugso ng hangin mamayang madaling araw or early morning bukas. Nakataas na po ang ating public storm warning signal number 4 dyan po sa Basco, Batanes or Batanes Group of Islands at signal number 3 naman po sa Calayan at Mabuyan Group of Islands. Samantalang meron tayong public storm warning signal number 2 dito po sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte at nakataas naman ang public storm warning signal number 1 dito po sa Abra, Kalinga, Isabela, Northern Aurora, Nueva Vizcaya at Benguet, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province at Ifugao. Alvin, at dahil nga magiging masungit ang panahon dyan sa mga nabanggit mong lugar, no? Ano asahan natin lagay ng panahon sa natitirang bahagi ng bansa dyan sa may Visayas at Mindanao? Yes, ito nga pong ating bagyong si Odette ay magpapaibayo po yan ng hanging habagat at dadala po yan ng mga kaulapan at mga paghangin dito po sa western section po ng ating bansa. Dahil po dyan, dito po sa western section po ng Southern Luzon, makakaranas po tayo ng mga kaulapan dyan at minsan may mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan at pagkid at pagulog. Bagamat dito rin po sa western section po ng Visayas, kasama na rin ang natitirang bahagi po ng Luzon, magkakaroon po tayo ng maulap na papawirin or makulimlim po tayo at kung minsan ay may mga light to moderate rain showers at thunderstorms, kasama rin po dyan ang Metro Manila. Alvin, ano naman ang kondisyon ng ating mga karagatan? Saan mga baybayin ba delikadong maglayag sa mga susunod na oras? Doon po sa mga lugar na may mga nakataas na public storm warning signals ay magkakaroon po tayo dyan ng mga storm surges. So, ang mga lugar na may mga storm signals po ay inaabisuhan po natin ng mga kababayan po natin dyan na mag-ingat po at maging alerto po sa mga malalaking mga pag-aalon. Storm surge na dulot po ng ating bagyong si Odette. Samantalang dito naman po sa eastern seaboards ng Central at Southern Luzon ay meron din tayong mga malalakas na mga pag-alon. Aabot po yan sa 3.4 meters at 5.5 meters. Ito ay dahil din po dun sa mga hangin na naihila po nitong ating bagyong si Odette. Diyan po ang Central at Southern Luzon na baybayin dagat. Ayan po ang Aurora, Camarines Province, Catanduanes, East Coast ng Albay, silangang bahagi din po ng Sorsogon, East Coast ng Quezon, Pulilio Island. Samantalang dito naman sa western seaboards ng southern seaboards po ng Luzon at Visayas, meron po tayong habagat po na hinihila nga po ni Typhoon Odette. Dahil po dyan, makakaranas din po tayo ng mga pag-aalon dyan po sa baybayin dagat po ng western at southern seaboards po ng Luzon. Makakaranas po tayo ng mga malalakas na pag-aalon dyan. Dyan po ang area ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite area, Mindoro Occidental, Marinduque at Burias Islands. Kasama rin po ang southwest coast ng At dyan din po sa Albay, Sorsogon at Quezon,
pati Batangas hanggang sa area po ng Palawan, Negros Occidental at Guimaras Islands. Dito rin po sa Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Bohol, Cebu hanggang Negros Oriental, pati po sa Samar at Leyte at magiging Mahalon po tayo. Okay, kanina nabanggit mo no, na inaasahan nga natin na lalabas ng PAR itong si Odette bukas ng gabi. So kailan naman kaya tayo makakaranas ng improved weather sa buong Pilipinas? Yes, dito po sa area po ng Mindanao ay maliwalas po ang panahon natin dyan dahil napakalayo po ng bagyo dyan at meron po tayong southwest or hanging habagat dyan, subalit hindi po ito kalakasan. So maninipis lang po ang ating kaulapan dyan at kung may mga pag-ulan man ay mga isolated or localized na mga rain showers lamang po yan. Dito po sa area ng Western Visayas at sa western section po ng Luzon, dyan po tayo merong habagat at sa ngayon medyo mahina pa po yan. Subalit inaasahan natin sa darating na weekend, magkakaroon po tayo ng mas malalakas or mas madalas na pag-ulan dyan po sa mga nabanggit kong lugar. At sa linggo, inaasahan natin na mas magiging maulap po tayo dito sa Metro Manila at mas makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Subalit mga light to moderate rain showers lamang po ang ating inaasahan. Storms, hindi po ito katulad nung nakaraang buwan na habagat na ating naranasan dahil po pahina na po yung ating habagat. Subalit yun nga po, pinag-ibayo pa rin ito ng ating bagyong si Odette. At bilang Biyernes na naman, weekend weather check tayo, Alvin. Ano ang aasahang lagay ng panahon this weekend sa buong Pilipinas? So, yun nga yung nabanggit mo kanina na ang Mindanao generally fair weather siya. At Alvin, paalala na lang sa ating mga kababayan, lalo na yung nasa ilalim ng mga public storm warning signals. Yes, so para po sa ating mga kababayan na may mga public storm warning signals, maging alerto po tayo at mag-ingat po tayo dahil nga po makakaranas po tayo ng masungit na panahon, may bugso po ng hangin at may mga pagulan po. Maging alerto po tayo dahil po magiging mahangin po nga po tayo. At samantalang pagsapit po ng linggo, magiging maliwalas naman po ang panahon natin dyan sa area po ng dadaanan po ni Odette. At sa Lunes ay magiging maliwalas na po ang panahon natin dyan. Subalit dito nga po sa atin sa Metro Manila at sa ibang bahagi po ng kanlurang bahagi po ng ating bansa, magiging maulan pa po tayo sa darating na linggo at hanggang Lunes. Kaya po mag-ingat po tayo at maghanda po tayo sa mga darating na araw. Maraming salamat. Ayan po si Pag-asa weather forecaster Alvin Pura na nagbigay sa atin ng update tungkol kay Bagyong Odette. Para sa karagdagang impormasyon pa, kaugnay ni Bagyong Odette, mga kababayan, ito ang unang bagyo ngayong Setyembre at ang ika-15 ngayong taon. Ito rin ang ikatlong bagyo na umabot ng typhoon category after si Bagyong Waning at Bagyong Labuyo. At ito po ang pinakamalakas na bagyo na nalasa sa ating area of responsibility dahil umabot nga ito sa 205 km/h maximum sustained winds. So yan po ang ating mga karagdagang impormasyon mula sa Pag-asa Weather Division. Para naman bukas, Sabado, September 22, sisikat po ang araw. 5 ng umaga at lulubog naman 5:53 ng gabi. Ugaliin mag-monitor ng weather araw-araw tumutok po sa PTV alas 5 ng umaga para sa nag-iisang komprehensibong all-weather program sa Pilipinas, ang Panahon TV Weekend Edition. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Miss Cathy, at happy weekend. Happy weekend din sa iyo, April!